Isang malaking dagok sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. matapos kumpirmahin ng Korte Suprema na 10 kaso ang isinampa laban sa kanya. Ayon sa mga ulat, ang mga kasong ito ay may kaugnayan umano sa iba't ibang isyu ng katiwalian, mga abuso sa kapangyarihan at iba pang legal na paglabag. Dahil dito, lumakas ang panawagan ng ilang grupo na dapat sumanap si Kuting sa batas at hindi na makaligtas pa sa pananagutan. Ayon sa ilang legal experts, mahirap nang takasan ng mga kasong ito dahil sa bigat ng mga ebidensyang isinampa sa korte. Samantala, nanindigan naman ng Malacanang na walang basihan ang mga akusasyon at tinawag itong isang political attack upang siraan ng administrasyon. Sa ngayon, patuloy ang pag-usad ng mga kaso at inaasang magkakaroon pa ng pagdinig sa mga susunod na araw. Patuloy naming babantayan ang mga susunod pang kaganapan hinggil sa isyong ito. At yun na ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sugip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na babaeng yan. Magpa-interview ka. Hindi kita bumurahin during the vlog. I will ask, good question or relevant question na ang magbebenepisyo ay taong bayan. Hayop kayo. Ngayon kinasuhan kang julul ka, sasabihin mo ginagamit ng korte, panangga. Kahit ikaw nga ang nanggagamit kayo, ang mga hayop kayo. Yung inyong parliamentary immunity dyan sa Congress, ginagamit ninyong my God, ang sarap niyong tirisin. Kasi galit na galit sila, di ba? Nung unang patawag, nung February 4 ba yun? Or 5 sa Pilipinas. Hindi nga din sumipot yung ating mga noisy na anti-bangag vloggers dahil nga nag-file. Kasama din ako sa group niyan. Nag-file kami. Isama ko din sarili ng petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court. Para nga magpaliwanag itong mga inayupak na ito na bakit ang resource person, mga kababayan, dahil di ka naman akusado, wala ka namang krimen na ginawa, actually pwede ka mag-deny kung pupunta ka o hindi. Kasi ang inaano nila, as a resource person, hinihingi ang iyong insight, ang iyong expertise nga, ang iyong nalalaman sa mga bagay-bagay. So, hindi ka nila pwedeng pilitin. Imagine mo si Joe Smith Medina na nasa Thailand na namumuhay ng maayos doon. Pinagbibintangan na ang political witch boy ay kanya, ay ako yun. Pinatanggal na nila, nireport na naman ang baka ng inat, gobyerno na naman ang may akda ng pagpapad. Gusto tayo. Ilan na bang Facebook page ko ang pinatanggal, pinatanggal, slang, okay? Yung Maharlika natin, yung ating Maharlika Buljakera, na more than 1 million viewers, subscribers na dapat yun, pero tanggal na. Pero andito pa rin ako. Buhay pa rin ang ating alindog kahit gusto tayong ipagurgur ng mga walang hiya. So ngayon, ito yung mga puntos na gusto kong sabihin na sinasabi ni Barbers na, bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Diba? Itong mga ganito, mga palangga, at yung pag-submit niya ng letter dito sa NBI para imbestigahan nga yung mga tinatawag niyang narco-vloggers, ito ay malinaw na mayroong libelous implication o paninirang puri sa amin na kami ay pogo vloggers at narco-vloggers. Bakit ko sinasabing libelous ito? Kasi ito yung tinatawag kasi sa libel, di ba? Kailangan may malisyoso kang sinabi. This is a malicious accusation. Kasi yung sinasabi niya, mga kababayan, okay, na dapat imbestigahan itong mga narco-vloggers na to, mga palangga, ipinapakita niya dito, okay, sa taong bayan, sa media, dahil nagpapa-interview siya okay, na kami ay talagang posibleng may connection sa Pogo at sa Pulburon. Even though ang sinabi niya na hindi daw niya pinangalanan, even though na hindi niya sinabing ang aming mga pangalan isa-isa. Pero yung context ng kanyang pagka-deliver
ng kanyang interview, ng kanyang pananalita, mga palangga, sa kanyang mga media interview, mga press conference siya, ay pagpaparinig o ang tawag dyan ay innuendo. Pinaparinggan mo kami eh. 'Di ba? Na kami ay yun ang ibig niya sabihin eh. Tina-target niya kami na kami ay narco vloggers. Hindi mo man sabihin ang pangalan namin, barbers, matatalo ka sa kasong ito. Paninirang puri yung ginagawa mong hinayupak ka. Kasi even though hindi mo pinangalanan isa-isa, pero ang pag-deliver mo ng pananalita na imbestigahan itong mga narco vloggers na to, and we are really identified. Kaming mga 37 noisy na sinasabi, kami lang ang iniimbestigahan eh. Yung mga entertainment vloggers ba? Yung mga vloggers ni Bangag, yan ang narco-funded. Dahil si Bangag ay nakikinabang sa narco at nakikinabang sa pogo. So maaari ang pera nila na binabayad dyan sa kanilang mga pro Bangag vloggers ay galing sa galing sa gobyerno, galing sa kaban ng bayan. But anyway, yung sinasabi niya na imbestigahan kami, malinaw yan mga palangga, na in-identify niya kami as a group. Anti-Bangag vloggers, o they call us as DDS. Di ba? Malinaw yun, yung kanyang pronouncement na imbestigahan, sumulat sa NBI. Kaya tignan mo si John Abines, si EB, so lahat kami, di ba? Na talagang tina-target kami ng NBI, tina-target kami ng PNP, yung sunog na yung si Torre na yan. Mananagot kayong lahat. Kasi kami sinasabi ninyo na kami ay pa-funded ng Pogo Narco na yan. Pero kayong mga inayupa kayo ang nakikinabang. So, ginawa namin yung sa tamang proseso na pumunta kami sa korte, pumunta sa prosecutor's office para magreklamo dahil dito sa pagbibintang. Tapos ngayon sasabihin ng vloggers barbers na ito na ginagamit ng mga palangga ko na nag-file ng case ang korte o ang batas. Nakakaya naman dyan sa Quezon City Prosecutor's Office. Uy, that's very libelous. Patayag ba kayo na gagamitin namin kayo? Kaya kahit hindi mo binanggit barbers ang pangalan namin isa-isa, malinaw pa sa puting ikinula o sa sikat ng araw, okay, na kami ay pinupunterya mo o sinabihan mo na kami ay Pogo narco-funded vloggers. Kasi hindi naman porket sa libel, hindi naman porket hindi ka pinangalanan, ay hindi na libelous yun. Inatake mo kami as a group. Kaya nga ito ang file sa'yo ay grupo ang nag-file sa'yo, hindi lang isang individual. Diba? Kasi ang inatake mo kami. Sinisira mo yung reputation ng mga vloggers namin like me. Diba? Matagal nyo na kaming sinisira. Lalo na tinisira ako ng gobyerno ni Bangag. It just so happened na hindi nila na-anticipate na mas malakas sa Bagyo o sa Buhawi ang personality ko. Kaya hindi nila ako natumba. Gusto akong gurgurin. Gusto ko i-financially drain. Emotionally, physically, lahat. Kailangan nating labanan yung mga hinayupak na to. Diba? Kasi itong yung iba dyan, hindi naman talaga vloggers. Nagsusulat lang naman yan. Nagkukomento. Like yan si MJ, hindi naman yan nag-YouTube. Yang si Crisette, hindi rin nag-YouTube. Si Cathy, hindi rin naman nag-YouTube. Yan, nai-interview lang natin yan. Anong sinasabi mo na pogo sila? Ngayon, nasa iyo ngayon yung what? Burden of proof. Diba? Patunayan mo ngayon, ilabas mo sa korte, magkikita-kita din kayo. Okay? Diyan ang mga nag-file ng kaso sa'yo, ilagay mo, ipakita mo ngayon ang iyong mga ebidensya. Bitbitin mo ang mga ebidensya mo na ni isa sa amin ay binayaran ng Pogo o narco. Diba? Yan ang ipakita mo dahil ipinakalat mo through media. Ginamit mo ang Kongreso para kami ay
sirain na kami ay funded ng narco and pogo. Yan ngayon, Barbers, ang malaking hamon sa'yo. Umiiyak ka, baka makulong kang gago ka. At dapat talaga makulong ka sa ginawa mong paninira sa amin sa 37 bloggers. By the way, mga palangga, we talk about kasuhan yung anong tawag doon? Ng danyos. 'Di ba? Ang ibang mga vloggers, alam mo kaya hindi nakasama doon, walang fund para sa legal fees. Kasi kung may pera yung mga lahat ng mga nabanggit doon, kasama sila doon. Actually, ang yung pag-file ng kaso na 'yan, okay? Ambag-ambag. 'Di ba? Walang budget itong mga vloggers. Actually, wala kaming budget para kasuhan kayong mga hayop na kayo. Pero kayo punong-puno kayo ng budget dahil ang pera ng gobyerno ay nasa inyo. Sabi ni David Castillo, feeling ni Barbers untouchable siya. Yes, exactly. Pero darating yung punto na talagang mababayad yung hayop na yan. Imagine mo, nag-file ng case, ginamit lang ng tama yung pamamaraan dahil pinagbibintangan, tapos ngayon na sinasabi mo na guilty nga daw kami, di kalaboso ka na naman. Guilty na naman kasi kaya nag-file ng case. Kung may mga abogado dito na mga matatalino, you know what I'm saying, di ba? Kasi nagbigay na naman siya ng malisyoso. Kaya nag-file ng case sila kasi guilty sila na narco and pogo sila. Di ba? Ngayon, dito nyo naman makikita mga palangga na talagang itong pangninirang puri sa amin. Ako ba nanirang puri ako? Dito sa ating mga nanonood. Kasi dito, like yung first case, okay, na-dismiss, okay? May mga basihan ako. Hindi ako gumawa ng kwento lang nakatang-isip. Yung pangalawang case ko, yung Quiñones versus me, okay? Anong basihan doon? Nasa article, yung sinabi kong napapaligiran o scammer, yung taong yan, scammer talaga siya. Nasa article. Paninirang puri ba yun? Inimbento ko ba yun? Pangatlong case dito kay buwaka ng inang Mel Robles, na sinabi ko, okay, na siya ay sangkot sa 433 winners loto na pagpapanalo na hanggang ngayon hindi maipaliwanag. Na sinabi ko, ano pa mga sinabi ko sa kanya? Na siya ay sangkot sa mga anomalya in the past, present, kinasuhan. Paninirang puri ba yan? Kung siya ay malinis, wala siyang kaso ever, at gumawa ako ng kwento na kinatang-isip ko lang na si Robles ay nagpanalo ng 433 winners at si Robles ay nag-volunteer na ipagurgur ako, may mga ebidensya pa yung pinanghahawakan. Pag ikaw ay gumawa ng kwento, like yung 433 winners, libelous yan. Kasi wala naman nanalong 433 winners. Kunwari, inimbento ni Maharlika. Pero meron at hanggang ngayon ayaw pag-usapan ng Congress at, ng Senado at Kongreso, ayaw nilang pag-usapan yung mga issue. Paninirang puri ba ni Maharlika yan? Dahil yan ang kinakaso nila sa akin. Siniraan ko, nilibel ko si Mel Robles dahil wala daw katotohanan yung mga ibinato kong mga akusasyon sa kanila na which is what? It's already available sa mga news articles. Paninirang puri ba yon? Nung sinabi ko si Lisa Tanas ay sangkot dito sa pag-hire ng assassins, paninirang puri ba yon? Meron tayong mga puting ahas and willing to testify sa korte. Andyan si Attorney Glenn Chong, harapan na nagbibigay ng affidavit. O paninirang puri ba yon? Yung kay Zaldico, okay, na sinabi ko na nag-shopping ang kanyang asawa, pamilya sa Paris ng bonggang-bongga, meron tayong information. At siya ay nasangkot sa mga anomalya. Tingnan mo mga kaso niya ngayon. At siya ay chairman ng Committee on Appropriation at sangkot siya sa ganitong mga pagnanakaw. Ginawa ko ba yon? Paninirang puri ba yon?
Inimbento ko ba yon? Tignan mo, lumalabas na ngayon. And now, tignan mo ang sabi ng Korte Suprema. Pinagpapaliwanag sila ngayon dito sa bicameral scam nila. Nandyan, sangkot si Kimbo, si Ko, si Romualdez, lahat ang bangag administration. Yung 60 billion from PhilHealth na ipinababalik sa kanila. Dahil ang anong sinasabi sa akin ni Zaldico sa kanilang reklamo, na ako daw ay sinisira ko, isa yun sa reklamo nila, ang imahe ng gobyerno ni Bangag at imahe ng Kongreso. Ako ba sumira? Putangin na ninyo, kayo ang nagdanakaw, ako sumira? Ako lamang ay instrumento ng taong bayan na nagbibigay ng mga expose o ng whistleblower dahil sa inyong mga kahayupan. Ngayon, kayo ang nanggigipit. Ginagamit nyo ang pera ng bayan, ginagamit ni Lisa Tanas ang pera ng bayan. Imagine mo na mag-file pa dito, mamasahe sila, magbayad sila, multi-million pesos na po mga kababayan, baka bilyon na ang ginagastos nila para i-shut up ako, para patahimikin ako. Kaya dyan sa mga balangga ko mga vloggers na nag-file ng case laban kay Barbers, wala pa po yan. Sa kalingkingan ng ginagawa nila sa akin. And I'm proud of you. Dahil yesterday, tumayo kayo, nanindigan kayo, matapang kayong harapin ang mga ito. Baka pag binalik ko sa inyo, kayo yung haharasin 4 na cases. Yung alindog ko, tumatayo pa rin. Di ba? Sa kabila ng pagigipit nila sa akin, nagpa-eyelashes pa ako ngayon today ng bonggang-bongga, o di ba? Oh, that's how you fight. Huwag ka magpapakitang lugmo ka. Ipakita mo yung tapang mo kung pwede nga lang kamao sa kamao. Di ba? Tapos na yung mga yan. Ginagamit nila pera ng bayan. Para tayo gipitin. Oh, saan ka nakakita? 4 na kaso. Di ba? Palipad-lipad pa lola ninyo. Baka makita nyo kung saan na naman tayo lumilipad. Love the lashes, sabi ni Natch Gacha Girl. Alam nyo, this is my second time na nagpatanim ng lashes. Nung una kasi, may ano kasi ako, may allergic reaction ako sa mga, di ba? Chemical, di katulad ni Lisa Tanas, nagsisinungaling, may allergic reaction daw, nabagsak daw sa pavement, o sa kung saan man siya nabagsak, nuknukan ng sinungaling. Ako meron. Nung first time ko nagpakabit, nag-irritate ako, so tinanggal ko right away. Pero ngayon, parang medyo okay na siguro yung ginagamit na, something na pandikit. Kaya okay na ngayon ang alindog ko. O diba, tantalizing ay isang alindog natin today. Bagay daw sa akin, sabi ni Kate Watson, o diba, thank you my darling. It's not about po siguro, for being a DDS, it's about suppression of freedom of speech, sabi ni Kiko de Torres. Yun na nga. Kaya nga sinasabi ko, I'm not calling this 37 noisy na DDS vloggers. Hindi sila DDS vloggers. Anti-bangag vloggers lang sila. Inaano lang tayo, dinidikit lang tayo dito sa pangalan ni Pangulong Duterte para sabihin na tayo ay funded ni ganit ng Pogo o ng Narco. Mga ganyan. Wendell Kremen, yes, you are very proud and grateful sa sacrifice mo, Mama Harlika. Yeah, meron pa akong expose. Parating na. Sinasalansan lang natin. Patungkol dyan sa mga dinukot na mga missing sabongeros. Okay. Remulla, handa ka na ba? Ibigyan ko na kayo ng hint. Kasi napag-alaman natin, ayon sa ating source, sa ating puting ahas, kumamal si Remulla dito sa missing sabongeros. Saan siya kumamal? From Atong Ang ba or kanino? Yan ang aalamin nyo sa susunod. Dahil may nakarating sa atin na information at doon sa mga pamilya ng missing sabongeros, ibigay nyo na sa akin ang video. Now na. Let's expose Remulla kung paano ang ginagawa sa inyo. But that's our next topic, mga palangga. Ngayon, tignan mo, tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas. Naniniwala ba kayo? Ano daw? Sabi ni
Naniniwala ba kayo sa freedom of expression? Okay? Gago, sino nagsabi nun? Bakit di ka ba naniniwala sa freedom of expression? Okay. The Wanderer, how are you? Ang dapat pinafile sa alindog mo ay kiss at hindi fabricated case. I love that. Magaling ka talaga. Si, yung DOJ, Renz Alfonso, I'm talking to Bonjing Rimulya. Yung si John Vic naman, di ba, recently gumawa ng kasinungalingan na fake news regarding sa 14-year-old na bata. Kaya itong usaping fake news na ito, mga kababayan, na gusto nilang i-regulate tayo. Hindi nila target, yung masusay yung mga fake news. Dahil sila ang numero 1 nagpapakalat ng fake news. Magaya na tayo sa Bangladesh, sabi ni Blend Mix Vlogs. Alright? Meron pong vlog si Sas about 300 plus Taiwanese Pogo connecting anak ni Senator Lito Lapid. Ano na kaya nangyari doon? Na-mention po pati name ni Ontiveros. Tahimik sabi ni Faith Azarcon. Ang alam ko, yung mga Chinese na, sangkot dito sa Pogo or mga illegal ay pinapatakas ng gobyerno ni Bangag. Gamit itong mga tiwali dyan sa Bureau of Immigration. We'll talk about that. All right? From Papua New Guinea, Catherine Aguilera, how are you Palangga? Right? So ngayon, mga kababayan, ito, recently nagsalita si Bangag tungkol dito dyan sa Isabela, yung tulay na, Kabagan, okay? Yung bumagsak. Ano sabi ni Bangag? Mayroon lang daw design flaws or hindi daw maganda yung pag-design. At yun daw ay ang budget from 1.8 naging 1 billion. Diba? 1.8 billion in under budget daw ito. At sabi niya, hindi na, parang ibibigyan natin ng aksyon. Sabi ni Bangag, ayusin, at titignan, pananagutin ako sinong managot. Pero hindi kami, sabi niya, hindi daw siya parang hindi tayo naghahanap dito ng masisisi. Julul, ilang araw itong si Locring Castro na sinasabi na during Duterte, yung project na yan. Pero fake news. Kasi hindi kay Duterte nag-start. Sa panahon ni Noynoy. Kung sa panahon ni Noynoy, di ba, nagsimula, for sure may mga kumita doon. But let's forget about Noynoy. Let's forget about Duterte. Why? Kasi kung matino ang gobyerno, 1.8 budget, 1.8 billion yan. Diba? I-review mo. I-review mo ngayon. Kaya yung mga pronouncement, diba? I-review mo yung kontrata. Sino ang designer, sino ang contractor, sino ang mga taong, kasama dun sa project. Diba? Kung ikaw ay presidente, ipapareview mo sa mga tao mo, sa mga julul, okay, dyan sa DPWH, okay, pa-review mo kay, I don't know, kailan ba pin-appoint na si Bonoan. Anyway, ipapareview mo yung project na yan, tignan mo nga yan, kung substandard o ganyan-ganyan. Make sure mo na maayos and, kaya bumagsak yung tulay. Hindi mo pwedeng isisi mo sa nakarang administrasyon o kung sino man ang nagsimula ng administrasyon na yan. Kasi kung sisisihin natin ang mga nakaraang administrasyon, katulad ng ginagawa mong Julul, di ba, na ginagaya mo si Noynoy, umpisahan natin sa tatay mo, kay senior, kung paano nagka-letse-letse ang bayan natin, ang Pilipinas. Kung gusto mo magsisiyan, balikan natin yung mga ginurgor noong panahon ng tatay mo. At ng iba pang mga presidente. Araw-araw yung Locring Castro ang sinasabi, Duterte. Tinanong pa nga siya tungkol sa may nag-donate na cash and cars sa PNP na illegal, allegedly spies or, illegal na Chinese. Ang sabi ng Gaga, hindi naman po masama na magtanggap ng mga donation kasi nung panahon ni Mayor Sara Duterte ay tumanggap din naman siya ng mga donation. Julul! Ulitin ko, ang tinanggap ng Davao government ay donation coming from Chinese government. The whole government ng China.
galing sa Chinese, government. Hindi lang dan sa partikular na Chinese spies o mga illegal. Kundi mga julol, binabalik nyo Sara, Pangulong Duterte, lahat. Alam nyo mga palangga, hindi na, lulubog na to. Konting kembot na lang yan, baka lumubog na yung mga inayupak na yan. Kasi, araw-araw gumagawa sila ng mga pananalita para galitin ang taong bayan. Kasi, hindi naman, sa tingin nyo ba, yung mga Duterte, apektado sa mga ginagawa nila na parang nagmumukno. Ang apektado dito, sa ginagawa ni Bangag Jr., ang mga ordinaryong Pilipino na dapat pagkaabalahan ng gobyerno ni Bangag paano mabigyan ng trabaho ang mga jobless, mabigyan ng tulong ang mga OFW na may mga problema sa iba't ibang bansa para sila ay matulungan kung ano man ang mga problema nila. Kayo dyan sa Pilipinas, ayusin ang inyong mga kalsada, ang mga krimen, ang mga matataas na bilihin. Dyan dapat nagfo-focus ang gobyerno. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!